Good morning mga bebs! Welcome back sa aking channel. Sabi ko hindi ako magbablog this Wednesday. Pero meron pala kaming schedule mga bebs sa hospital. So ngayon yung lalabas yung aking update, ay aking check-up. Result sa aking breast. Yung pina-check ko. Tapos, ayun nga, so kailangan namin pumunta ng hospital mamaya, mga 11:30. So, 9, ano pa lang mga bebs, 9:35 pa lang. So, naka-ready na ako kasi si Mr. pumasok siya sa trabaho at lalabas siya saglit para samahan niya ako sa hospital. Pagkatapos ay babalik ulit siya ng trabaho. Ayan, so yun yung update natin ngayon mga bebs. Tapos kaninang umaga, ayun, so yung previous vlog natin, so na-unboxing natin ito mga bebs. Itong lalagyan ng camera ko para hindi siya, kasi nga mga bebs, sensitive tong camera na to. Konting bagsak lang to, masisira siya. Kaya kailangan niya talaga ng protection. Ayan, so binilhan ko na siya ng protection niya na bag. Kasi yung bag niya talaga, medyo malaki siya, medyo ano siya kasi, medyo malaking konti. So, sabi ko, ayan o. 'Di ba? Kaya ayun, at least yung camera lang yung mailalagay ko dito. Ay, ito pala, daling ko pala to. Yung kanyang battery at saka yung aking mic. Para pag nasa labas tayo mga bebs ay, maririnig nyo kami. Maririnig nyo yung salita ko. Ayan. So, magbablog tayo today. Bukas pala mga bebs, hindi ba, May 1. So, May 1, sabi ko, di ba walang pasok si Mr. Meron na para siyang pasok sa May 1. Kasi, medyo busy daw today. Medyo busy daw, kaya, lalo na mag-holiday sa May 5 and 6. So, holiday siya. At hindi ba sabi ko kami pupunta kala ate, pero sinabi ko sa kapatid kong lalaki, sila na lang pumunta dito kasi nga hindi ko pa kayang magbiyahe ng medyo malayo-layo dahil yung tiyan ko mga bebs, at baka hindi rin ako mapakali doon sa bahay nila ate. At least nandito ako sa bahay, 'di ba? Sanay ako. So doon kasi baka hindi din ako mapakali, ganyan-ganyan. So at hindi ako komportable sa tiyan ko mga bebs, kaya sila na lang siguro. Walang pasok yung kapatid ko sa Sabado, kaya kung papayag yung ate ko, yon sila yung pupunta dito Sabado hanggang sila holiday dito mga bebs. Dito sila magbakasyon sila dito mga bebs. Ayun, waiting lang ako kay Mr. habang nakikinig kami ng worship song. Habang ako pala ay nakikinig ng worship song. Nakapag-almusal na kami. Ako mga bebs, maaga kasi ako nagising. Ginising ako ni Mr. Kasi si Mr. pag umaga, naglalambing-lambing yan. Yung yakap-yakap siya. Yung pag nagyayakap-yakap na siya, hindi na ako makatulog kasi ginagalaw niya ako eh. Hindi na ako makatulog ulit. Kaya, ganun kasi si Mr. sa umaga, naglalambing siya bago siya umalis. So, ako hindi na ako makatulog yan pag naglalambing na siya, nagyayakap-yakap na siya sa akin. Hindi na ako makatulog hanggang sa pag-alis niya, hanggang sa pag-alis ng anak kong si Yeram. Kasi si Yeram pala maaga pa rin yung uwi niya today kasi nga nag-e-exam pa sila hanggang bukas. Pero tomorrow, late na siya uuwi. Ayan. So, mahaba-haba din yung bakasyon ni Yeram. Siyempre, mag-i-start siya ng Sabado hanggang Martes yung kanyang bakasyon. So, 4 days siya. Ayan. So, dito lang naman kami sa bahay, mga bebs. At, Children's Day kasi mga bebs sa May 5. Si Yeram sabi niya, hindi na daw kasi siya children's. Sabi niya, baka may pasok sila. Sabi ko, hindi. Wala pa rin pasok yan kahit na high school na kayo. Wala pa rin pasok. Yung iba nga nagtatrabaho eh. Walang pasok. Kayo sa school. Kaya ayun mga bebs. Waiting lang ako. Maganda siya mga bebs ito. Maganda siya. At para siyang original. Ayan. Ang cute-cute niya. Kahit ganyan lang dala mo. Oh. Ganito lang. Ayan. Pag hindi ka nagbibideo, ilagay mo lang siya sa bag para protection. Hindi siya mababagsak. Kahit matumba siyang, mahulog siyang ganyan, at least safe siya dito mga bebs. Kasi yung loob niya mga bebs maganda. Ayan. Mas safe talaga siya.
Ayun lang mga bebs. So, isama ko kayo mamaya mga bebs sa hospital ulit. Yan, lagi na tayong check up kasi ganyan talaga pag tumatanda. Marami ng sakit na lumalabas sa ating katawan kapag nagkakaedad na tayo. Ayan, tulad ngayon masakit yung dito ko. Ay, pero sa every mga bebs, dumarating si Mr. sa gabi. Naglalakad kami, pupunta kami doon, naglalakad kami sa labas. Hindi na ako nagbo-vlog minsan. Ayan. Hindi ko na kayo nasasamang maglakad-lakad sa gabi. Every time na darating si Mr. galing ng trabaho, pagkatapos kumain, ayan, naglalakad kami mga bebs sa labas. Ine-exercise niya ako. So, ayan mga bebs, mamaya balik tayo pagka dating na lang ni Mr. Yolanshi. 7분이야 17분 10, Yolanshi Chilbon. Hello mga bebs. Dito na ako sa kotse. Dito na kami sa kotse. So, paalis na kami. Papunta na kami ng hospital. Tapos, dadaan din kami para sa insurance. So, ayusin na ni Mr. yung insurance. Para meron tayong bumalik yung mga nagastos natin. Ayan. Ganun dito mga bebs. Kapag malaki yung ginastos mo sa hospital, pwede mong, kasi kung maliit lang naman, hindi na. Pero kung malaki, pwede mong puntahan sa insurance at asikasuhin para bumalik yung mga nagastos mo. So, ayun. Pag-pray nyo ako mga bebs na sana okay yung aking resulta sa aking breast. Yun lang. Alam ko naman na okay. Ano ang aking anong aking pakiramdam na okay kasi wala namang masakit sa akin eh. So, I know it's okay. Diba, my love? Yung my love ko. So, ayun na nga. Update ko kayo mamaya mga bebs katapos natin sa hospital. Kung gusto nyo lumiit na yung mukha ko mga bebs. O naging naging letter B na. Abi ulgul is small. 작다고? 밥을 많이 안 먹었어. So, ayun mga bebs. Update ko kayo later pag nandun na tayo sa hospital. Dito na kami mga bebs sa hospital. So, nakasakay na kami ng elevator. So, sa second floor. Itching na. So, second floor kami. Baka okay na. Oh. So, maglalakad pa kami ng medyo malayo sa loob. Kasi nga, lumaki na tong hospital na tong mga bebs eh. Ay, ito ba yun? Or, parang, dito yung sa yung, bako. May suka dito. Napapaihi pa naman ako mga bebs. Pag siguro ihi na lang ako doon sa Yogi? Ito lang pala. So, ito lang pala yun. Dito na kami mga besh.
bebs. Uri ana? 안녕하세요. Mahal 저기. 자, 우선은 이제 세포공사, 세포공사인데 이거 한 거는 꽤 이상 없습니다. 세포공사는 뭐 근무자 없어서 나도 지켜보고요. 그래서 이 세포공사라는 혹 자체를 다 제거하고 본 건 아니기 때문에 병변이 남아있기 때문에 6개월에 다시 한번 검사해가지고 어떻게 변하는지 확인해 보고 있고요. 세포공사는 일단 6개월에 관찰해보고 피검사는 유즙을 분비하는 호르몬의 양을 체크를 한 건데 사실 그 인간관계 소화기 계통의 약을 먹으면 이 수치가 같이 올라가면 유즙이 분비가 될 수가 있어요. 근데 이제 그거에 비해서 일반적인 경우보다 더 수치가 좀 높습니다. 저희 유즙 분비하는 호르몬 수치가 좀 많이 높은데 그 약 때문에 올라간 거라고 하면 그게 약을 끊으면 금방 떨어져요. 약을 좀 근데 약이 아니고 다른 문제 때문에 제가 이 호르몬 문제 수치가 올라갔다고 하면 다른 문제는 머리에 호르몬을 조절하는 부위에 생긴 뇌종양 때문에 문제가 생긴 경우가 있어요. 물론 그런다고 이게 뭐 수술해야 되고 그런 경우는 아니죠. 굉장히 흔한 뇌종양인데 뭐 처음 인구의 뭐 많게는 한 5%까지 그냥 모르고서 지는 거지 같을 수 있는 종양이긴 한데 어쨌든 그럴 여지가 조금 있기 때문에 올라갔던 호르몬 수치가 떨어지는지 피검사는 2달 후에 다시 한번 네, 확인해 볼게요. 지금 그 유즙과 관련된 호르몬 수치는 상당히 좀 높은 편입니다. 정상보다. 그 약을 먹어서도 그럴 경우도 있고. 약에 의해서 좀 대부분 올라가고 그래서 유즙 분비가 좀 생기는데 약을 끊으면은 금방 이 수치가 떨어집니다. 그래서 좀 그걸 감안해서 그래서 2달 후에 다시 한번 피검사를 확인하고 예. 대부분 그게 가장 흔한 원인이야. 예. 약에 의해서 수치가 올라가는 게. 제가 보고 일단 피검사는 2달 후에, 총파는 6개월 후에 확인해 볼게요. 네. 초음파 6개월 후에 네. 검사해야 됩니다. 네. 이게 그냥 커지냐 안 커지냐 그걸 보는 겁니까? 그렇죠. 변화가 있는지. So ayan mga bebs, tapos na kami sa hospital. So punta naman kami sa insurance. So mamaya ko na lang sabihin sa inyo yung mga naintindihan ko lang. Kasi patango-tango ako doon, parang naintindihan ko eh. Ayun, sabihin ko lang yung mga naintindihan ko lang mga bebs, explain ko sa inyo. And pag-uwi ng bahay, kasi dito hindi ko naman ma-explain. Ayan, so kita na lang tayo siguro sa bahay mga bebs. At anong oras na ba? Oh, ano pala, 11:46. So, nagugutom na rin ako. Nagluto naman ako ng kahapon ng nilaga. Meron pa naman sa bahay ng nilaga. So, yun na lang ang aming lunch. Nakapagsaing na rin ako bago ako umalis. Nagsaing na ako kasi baka nakalimutan ni Yetchan yung tinuro ko na paano magsaing. So, ako na lang nagsaing. So, ayan, magkita na lang tayo mamaya sa bahay or isama ko kayong konti dito sa insurance mga bebs. Ayan, na-atching na ako. See you later. 저희 병원 서류에다 어디 아프셨던 건지 적어주시고요. 계좌 한번 찾아봐 드릴게요. 어디 아프신다고요? 변명 주신데 뭐 감기, 허리 통증 이러시고 여기 검사를 받았던 건데? 어디가 아파서요? 그냥 검사는 아니야. 그 의심 증상이 있어가지고. 그걸 쓰시면 돼요. 어디다 가야 돼요? 아무 때나 쓰시면 돼요. 알아만 보면 되고 상해서가 다 없어가지고요. 그 검사하는데 요단백이 좀 많이 나와가지고 그 재검사 했어요. 단백질 재검사도 네, 단백질.
7X? 생각나서 있으면 더 주세요. Mga bebs, bumalik kami ulit sa hospital. Pagka, di ba galing kami dun sa insurance na office. So, bumalik kami dun kasi may kulang kaming papers. So, ayun, kinuha namin sa hospital. And then, balik ulit kami sa sa may insurance. So, pabalik-balik kami. Mas okay naman kasi may sasakyan. So, hindi masyadong mahirap kung may sasakyan ka kahit pabalik-balik, di ba? So, at saka hindi naman hassle yung weather. Okay naman yung weather. Hassle kung sobrang init tas pabalik-balik. Tas wala ka pang sasakyan, di ba? So, ngayon, kataas namin dito sa insurance. Punta kami dun sa ka-charge yung coffee shop nung ka-charge namin. Gusto ko bumili ulit ng tinapay. So, napanood nyo naman yun sa previous vlog, yung mga nakaraang vlog ko na. Galing tayo doon sa coffee shop niya at bumili tayo ng tinapay. Gusto ko kasi yung tinapay doon, mabigat siya. Mabigat yung tinapay at saka malasa. Ang sarap-sarap. Kaya, ayun, papabili ako kay Mr. ng tinapay. So, pagkatapos nun, uwi ng bahay, kakain, tapos papasok ulit si Mr. sa trabaho niya. Ayan. So, see you na lang tayo siguro sa bahay, mga bebs. At least meron tayong vlog. Sabi ko mag-absent ako, pero sayang naman yung na to, kaya nag-vlog tayo. So, sayang yung lumabas tayo ng bahay, di ba? Kaya ito, nag-vlog tayo, mga bebs. So, see you later, mga bebs. Ay, pala, tawag nito. Yung nanay ko, yung tatay ko, at saka yung anak ng ate ko dito, yung bunso. Kasi yung father niya tiga Iloilo. So, ngayon pupunta sila ng Iloilo. Ayan, so magbakasyon sila doon ng 1 week. Kasi pinapapunta siya doon ng mga lola niya at lolo. So, ayun. Tapos binigyan sila ng ticket nung 그 pangsakay sa airplane, ticket, 마마 파더 and glide lang. 세명? Semyo. So, si father ko, mga bebs, first time yung sumakay ng airplane. Ano kaya ang mararamdaman ng tatay ko? Kasi first time niya. Kasi yung pamangkin ko, nung baby siya, diba, dito siya pinanganak. So, syempre sinakay siya ng airplane. Pero hindi niya pa alam yun, baby pa siya nung inuwi siya ng Pilipinas eh. Tapos nakapunta na rin siya ng una doon sa Iloilo. So, pangalawa niya na. Tapos ngayon pangatlo ng sakay ng pamangkin ko. Tapos yung nanay ko naman, nakailang sakay na rin siya ng airplane. Kasi kasama niya rin, kasi di ba nagpunta dito, tapos yun, bumalik Pinas, tapos pumunta din ng Iloilo, tapos ngayon, Iloilo ulit. So, nakailang sakay na rin si mama ko at ang aking pamangkin. Si papa lang talaga ang first time niya. So, tanungin natin siya pagka nakauwi na sila ng Angeles, i-ask natin kung anong ramdam niya pag sakay niya ng airplane. So, ayan, pero yung pamangkin ko, kinakabahan pa daw siya eh. Kaya lang, nakasakay na siya, kinakabahan pa rin siya. Kahit naman ako eh, nakailang beses na, tatakot pa rin ako sumakay ng plane. So, ayun mga bebs, see you later. Nachika ko lang. So, ayun na nga mga bebs, nakarating na kami dito sa bahay. Siguro mga 1:40, ayun, nakarating na kami sa bahay. Tapos, nagmadali na akong nag-ayos ng aming lunch. Tapos, kasi nga si Mr. 2:00 dapat ay makaalis na siya, makapunta na siya sa kanyang trabaho. So, ayun. Tapos, dumaan kami kanina sa yung tinapay na kung saan yung aming ka-church ay meron silang coffee shop. Tapos, may tinda siyang tinapay. Siya mismo yung gumagawa ng mga tinapay mga bebs. So, ito, bumili ako yung blueberry flavor. Tapos, yung favorite ko na tinapay. Hindi ko alam kung anong nito. Ilalagay ko na lang dyan mga bebs yung flavor niyan. Ay, ito siya oh. Ayan. Ayun, dalawa nito kasi favorite ko to. So, ano tayo sa ating pagdating sa clinic. Ayun, yung nangyari sa clinic ay ayun na nga, sabi naman ay okay na okay daw yung aking ito. Pero 'di ba sinabi ko naman sa inyo nung sa isa kong vlog na last year 5 years ago, 'di ba nagkaroon ako ng cyst, so tinanggal, so may natirang isa na maliit.
So, yun lang yung nakita mga bebs. So, hindi naman daw siya lumalaki, sabi. Pero, kailangan daw, after 6 months ay magpapa-check up ulit ako. Yung ultrasound lang siya, mga bebs. Ultrasound lang siya, hindi siya yung yung ano dyan, ano ba, nakalimutan ko, lagay ko lang dyan. So, ayun. Tapos, sa ano naman, sa dugo ko, mga bebs, okay lang din, pero, mataas daw kasi yung aking hormones. Yung hormones ko is mataas. So, aray ko. Ayun, mataas yung hormones. And then, magpapa-check ako ulit ng dugo after 2 months. Ayan. So, magpapa-check tayo ulit ng dugo after 2 months. Dito sa dede after 6 months. So, ayun. So, ayun yung ating update. So, kasi nga daw, yung tinanong naman ako kung wala na daw gatas yung aking breast. Sabi ko wala na. Wala naman na kasi nga natigil ko na, wala na, ubos na yung gamot na iniinom ko para sa tiyan ko, 'di ba? So doon sa tiyan, doon tumaas yung aking hormones, mga beb, sabi. 'Yun ang findings nila. Yung iniinom ko yung binigay sa aking gamot nung 2 weeks siya na iniinom ko. 3 weeks siya, tayo 2 weeks. Ayun, so doon ako nagkaroon ng breast, yung milk, tapos tumaas yung aking hormones. Doon lang, mga bebs. Over wala nang problema, mga bebs. Basta yun lang, magpa-check ulit ako after 2 months sa dugo and 6 months na naman dito sa breast. So ayun yung ating update sa aking resulta. Okay naman daw, mga bebs. Kaya hindi rin naman ako binigyan ng gamot. So wala tayong inuming gamot. So, ayan lang yung update ko, mga beb, sa ating resulta sa ating breast, sa aking breast lang. Sa akin lang pala. So, ayun, mga beb, habang ako'y nagpapahinga, nanonood ako ng vlog dun sa kwarto. Yung mga bata nandun din sa kwarto kasama ko. So, buti na intindihan ko pa yung pinapanood ko. Maingay silang dalawa. Kapag nag-game sila, alam nyo naman maingay yung mga bata, di ba? May kasamang salita, may kasamang sigaw. Ganyan yung mga bata. Tapos dumanding kami kanina sa bumili kaming ulam. So, sabi ko pritong isda na lang. So, bumili si Mr. ng 2 pritong isda. Wala man kami masyadong nakain na isda, oh. Buo pa yung 2. So, ang kinain ko lang, mga bebs, konting isda. Tapos yung sabaw na nilaga. Ayun lang yung kinain ko, mga bebs. Si Mr., mabilis lang din yan, ilang oras na lang din uwi na rin siya. Kasi alas 5. Tapos mamaya Wednesday po ngayon, 'di ba? So meron kaming evening worship. So punta tayo ng church mamayang gabi. Kasi every Wednesday sumasama na talaga ako, and Friday, mga bebs. Si Coco nandito sa mga bebs. Nagpapahangin na naman siya. At ayan siya ay Coco! Shh! Uy! Ayan siya. Kasi yung mga pusa gusto nila yung araw. So, nagbibilad na naman si Coco. Hello, mga bebs. Nagluluto ako ng aming dinner. So, di ba nga bumili kami ng isda kanina? Pritong isda. Ayan. Kaya tapos yung talong ko na binili ay nalalanta na siya. So, sayang siya. Wala akong maisip na iluto. Kaya ginawa ko, inadobo ko na lang yung talong. Ayan. Wala akong magic sarap, pero okay lang yan. Siguro masarap naman to kahit walang magic sarap, diba? So, Wednesday ngayon, baka dumaan ako sa Asian Mart para bumili lang ako ng magic sarap kasi kailangan ko yan sa ating pagluluto para masarap. Diba? Huwag na tayo mag-plastikan. Naglalagay tayo ng magic sarap. Ayan. So, nag-start na rin ako magluto ng pansit. Luto din akong pansit, mga bebs. Ito. Tapos yung mga ingredients. Ito yung pinakuluan ko na manok. Tapos yung cabbage. And then yung carrots. Tapos ito. Ayan, mga bebs. Tapos yung ginagamit kong oil, yung coconut oil. Tapos sayang to. Kaya ito na lang ilalagay ko na oil. Sayang kasi yung oil na to, coconut oil to, mga bebs. Cooking oil siya Sabi, kaya okay lang siyang pangluto.
Si Mr. Hindi yan mag-overtime kasi nga meron kaming simba, di ba? Meron kaming simba, so hindi siya mag-overtime. So, ilagay na natin yung bawang. Kahit na hindi pa mainit. Hindi pa pala mainit. Yan. Magluto muna ako mga bebs. Tapos na ako mga bebs magluto. Tapos na yung adobo natin na talong. Tapos na yung pansit natin. Ayan. Kahit walang pampalasa, masarap naman siya mga bebs. Ayan. So, okay na. At I'm feeling tired mga bebs. Kokuya! Kokuya! Naku, parang lumabas. So, lumabas yung mga bata mga bebs. Nag-badminton sila. Ang sakit ng ano ko, pakiramdam ko, mga bebs. Pagod ako, ay. So tired. I'm feeling tired, mga bebs. Ewan ko ba. Pag umiinom ako ng vitamin C, grabe yung pagod ko. Inaantok ako. Ayan yung pakiramdam ko, mga bebs. Kapag nainom ako ng vitamin C, o yung mga bata, ayun nag-ano sila, nag-badminton sila. Pinatapon ko muna yung, ay, asan na ba ako? Uy. So, ayun, pinatapon ko yung pagkain ng baboy, ay, yung ano, yung nabubulok na pagkain. Tapos, ayun, mag-badminton daw sila mga bebs. Tignan nyo sila. I-focus, ano natin. Ayun. Tas malaglag yung ating camera, lagot tayo. Ayan ang mga bata. Hello guys! So wala namang masyadong hangin kaya okay silang mag-badminton. I-charge ko muna tong camera ko kasi ano na siya. Naku, si Coco baka. I-charge ko muna tong camera. Baka kasi malobat na. Kasi ilang percent na lang ba siya? 48% na lang siya. So, i-charge ko siya. So, pinapanood ni Coco yung dalawa. O, ayan si Coco. Coco, panoorin mo sila, kuya. Ayan. So, mag-charge muna ako mga bebs. So, ayan mga bebs. Nandito na nga si Mr. Tapos, ang sakit ng mga mata ko. Naka-ready na kami, nakakain na rin kami ng dinner. So, naka-ready na kami para pumunta ng church. Sana hindi ako antukin doon. Naantok ako mga bebs kapag umiinom ako ng vitamin C. Kanina pa ito, pag-iinom ako. Try ko hindi uminom tomorrow kung okay yung pakiramdam ko. Grabe, napipikit na yung mata ko sa antok. Kasi nga, maaga din ako nagising kanina. Siguro mag-aalas 7, nagising na ako. Kaya inaantok na ako. Tapos nagme-milk tea si Coco. Nagme-milk tea si Mr. Tapos yung mga bata, andoon ayun. Hindi pa sila naka-ready, hindi pa nakabihis. Pero alam naman nila yung susuot nila, pare-pareho lang naman yung sinusuot nila. Kaya sila nang bahala magbihis. Tapos dadalang ko si Pastor ng pansit at saka yung luto ko na adobong sitaw. Ay, adobong talong pala. Ayun, bibigyan ko siya ng konti. So, ayun mga bebs, kita-kits na lang tayo mamaya sa church. Sana hindi ako makakatulog.
kami sa church, mga bebs. Kakarating lang namin. Ayan, so nandyan na rin silang lahat. At intay lang kami ng time para mag-start na. Si Pastor nandun pa sa kanyang opisina. Ayun. So, ayan lang kami. Same lang. Ayan dyan si Pastor. So, ayan. Same lang din. Mga bebs. Ayan si Pastor na. Dadaan na. Ayan, Pastor. Ayan ang Pastor namin. So, mag-start na kami. Mamayang konti. 어느 곳에 있든지 늘 마음이 평하다 주 예수 주신 평안은 늘 충만하도다 나의 마음속이 늘 평안해 나의 마음속이 늘 So, ayan mga bibs, tapos na kami sa church. Grabe, nakakaantok. Pauwi na kami ng bahay. Ay, nahilo ko sa antok. Mga bibs, sakit ng mga mata ko. Pero pagdating sa bahay, di ka naman makatulog. Sa Friday, baka muna, pahinga. Hindi mo na ako sasama. At nakakapagod mga bebs. Ay, go. Naantok na ako. Ay, nakakaantok na mga bebs. Ayun, so ito na lang muna siguro yung vlog natin for today, mga bebs. At sana matuloy sila ate ko sa Sabado para marami tayong vlog hanggang nandito sila sa bahay. Ayan mga bebs, see you na lang siguro kapag hindi absent. Bye! Kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe po sa aking channel and hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye! See you po sa aking next vlog kung hindi absent. God bless and be nice everyone! So ito pala mga babes, pakita ko sa inyo yung bag. Ayan, ito po yung ano niya, yung loob. Tapos may zipper siya dito. Nilagay ko dito yung mic. Yung mic ko. Tapos yung charger. Andito. Tapos yung lens. Ay yung ano niya, yung magnet. Tapos yung lens. Yung lens andoon. Ayun. So ayan mga bebs. Nilagay ko dyan. Ginamit ko muna yung cellphone ko. Tapos, dito naman yung camera. Ayan, dito ko siya nilalagay. Ayan. Para safe na safe talaga siya mga bebs, di ba? Ayan. So, safe na yung camera natin. Ayan. Tapos, isasara mo lang na ganyan. Ayan, nakaganyan lang siya. Pag di mo siya ginagamit, ilalagay siya sa bag. Sara natin. Para hindi mabasag yung lens niya. Tsaka yung screen niya. So, ayan mga babes. O, diba? Napakasimple. Simple lang siya. At maganda pa yung bag niya. So, ready to go.